describe me the situation before. You said that your son had autism, Yes. but now he is well from that. What was the situation before? Since birth, Josiah has been exceptional until 2 years old. And then one way or the other, he stopped talking. He regressed in many ways. You mean he was talking before and then he just stopped talking? Yes, very exceptional on all development stages. Yes. And then by 2.5, he stopped talking. He started not looking at our eyes. He stopped responding to us when he called us, when we called him by name. Yes. And then, of course, as a mother, instinctively, you already know there's something wrong. So we tried to get an appointment. It took us 6 months before we were able to get a doctor finally. So he was diagnosed with autism, ADHD, PDD with speech delay. What's PDD? It's pervasive development delay. So parang to me, at that time, I didn't know what that means. To me, it's What just does it all the mean? D's in the alphabet Yes. come together. Yeah. What does it mean? PDD. What does it mean? It's like, yeah. It's like a child who could not really keep up with the development. Oh, okay, all right. Kids his age. Yes, yes. But And his, ADHD is attention deficit disorder. Yes. People can't keep still, Opo, right? opo. Okay. so yun, tapos non-verbal siya. So hindi na siya nagsasalita. Ang sabi lang ng DevPedia, in 5 minutes that he saw Josiah look into an iPad and then ask him to line up cars. Yes. Imbis na naglalaro siya ng ganon, he lined it up in a pattern and then the DevPedia said, you play with the bike. Yes. Instead of, normally biking Yeah. and pedaling, he went out, he lifted off from the bike and then ginanon niya yung pedal. And in 5 minutes, the Yeah. doctor said, you need to sit down. My husband and I was there. Yeah. And then sabi niya, you need to both sit down. And then at that time, we were explained what autism was in the next 5 minutes. Na technically, it's a death sentence for a child because it seems like my son at that time was 0 to non-functional. He was non-functional? Non-functional. Pero nung nag 5 years old siya, we went to the US, he suddenly spoke. Nag-iintay yata ng mga Amerikano kasi hindi man mag-Tagalog eh. Okay. So doon siya nagsalita. Finally in the US. What, like it started like... No, one complete perfect sentence. We were from 0 to yes. 1 complete perfect sentence. So Okay. we were All right. in Captain's Wheel, all Yes. of us in a cable car. At the topmost, we saw birds flying. Yes. And then he pointed and then flapped his hands like Yes. parang wings. And then as in, ako, asawa ko, and then yung panganay was flabbergasted, surprised, kasi biglang sabi niya all of a sudden, Mommy, look, birds are flying. Ay, cry me a river. Ako talaga, sabi ko, but nobody Praise spoke. God. Because A miracle. Okay. nagulat kami. Oo. And if we spoke, baka hindi na naman ulitin. Oo. But that was the first breakthrough. So lahat yun nakaganon lang? Tapos sa baba namin, And then? nagsalita. That's And then sunod-sunod na? yeah, God is Wow, good. praise God. So parang it just like open. Inopen ni Yeah. Lord. But it started when I forgave my husband and forgave myself. Amen. Diba, you can feel the Holy Spirit in your heart right now. Oo. Magandang araw mga kapuso. That was a powerful testimony and I'm sure maraming magulang ang makaka-relate at may inspire sa talakayan natin ngayong araw. Right, Eric? That's right, Joyce. You know what? Para mas interesting ang kwentuhan natin today, kasama natin sa studio ang mommy ni Josiah. Let's all welcome our hero mom, Daisy Calianta. Hello po. Thank you for being with us today, Daisy. Thank you for Nako, having me po. We have so many questions, but let me start first. How old, ilang taon na si Josiah ngayon? At kamusta na siya? He's actually 14 and he's turning 15 sa July po. Oh. And he's doing great. Oo, he's doing great. Yes. Oh, okay. Yeah, and that's a good update. And let's just go a little back sa kwento na Sa yan. history. Oo. Parang paano binago ng karanasang yon yung buhay mo bilang mom? Na sa pamilya ninyo, the dynamics really changed, no? And how this made you become better? Or may bitterness ba in the process then? From bitterness to betterness. Ayan. No, ibig sabihin, a lot has changed in the sense na, coming from a family before, there was hopelessness. Kasi sobrang tormented ka. We can't even have a normal life kasi kalagi kang nakatutok kay Josiah. After what God has mightily did in my son, tama yung unconditionally healed, unconditionally freed. So ngayon, we each have our respective lives.
and live it to the fullest. Pero at the same time naman, as a family, mas lalo kami nag-grow, nag-i-enjoy. Kasi dati bawal mag-travel, ngayon nakaka-travel kami. Aba. Oo, Saya. saya, diba? Tapos wala ka ng problema na parang ma-ostracize ka. Kasi wala ka ng nang fear. stigma, wala ng fear. Plus the fact that si Josiah ngayon, very outgoing. Ibig sabihin, wala siyang fearless and outgoing. Ibig sabihin, wala na yung dating tantrums, tapos wala na yung dating inhibitions niya. Sa kanya, he's confident to be who he is. At the same time, he's confident to be with others as well. So, amazing. Amazing Jesus. Amazing. So, ano ang nice mong sabihin sa mga parents, no? Na may mga anak na may neurodivergent conditions. Pero teka muna, bago mo sagutin yan, Daisy, paki-explain sa viewers natin kung ano yung neurodivergent. Actually po, bago nagkaroon ng term na neurodivergent, dati po ang tawag dyan, people or children with special needs. Pero simply, it just means yung mga taong ganito na neurodivergent, their brain functions uniquely. Since kakaiba po silang kumilos, kakaiba silang mag-isip, Okay. yung mga tao sa paligid nila, tinitingnan silang iba, neurodivergent, kakaiba, kasi they are wired neurologically different. So, in fact, yun nga yung actually mahirap. Kasi diba, parang kakaiba ka, hindi ka kasi kagaya namin. Ayun, so ano ang nice mong sabihin sa mga parents na may anak na may neurodivergent conditions at sa mga tao in general when it comes to neurodivergent people? Huwag po nating pilitin ang isang bata that God has been created uniquely to be just like everyone else. Kasi stressful sa iba, stressful din po sa tao. So ngayon, what is Josiah doing na? Ano yung mga hobby niya? Kung meron man, nag-aaral ba? Ay, nag-aaral po siya homeschool. And the reason why homeschool po siya, because my husband and I work as in the ministry. So, lagi po kami nag-travel. So, mas maganda at least, you know, yung Yes. pacing niya ng at saka po, masyadong matalino. He gets bored. Parang yung mga kaklase niya, andito pa lang, nandun na siya, tapos na. So, having been in homeschool, mas home-paced and Right. individual-paced yung learning niya. So, nakakatuwa, what a child can normally do in 8 hours, he can do in 2. Wow. Giving him more Time to hours do what he to wants do to what do. he wants to do. Kaya nagpa-piano po, nagta-taekwondo, nagbe-bake sa akin. Super Mas matalino po sa akin. intelligent. Grabe. Hindi, totoo. Siguro pati sa atin lahat dito. I mean, there was a time sabi niya, Mommy, you should know the meaning of RNA, DNA. Nag-nosebleed ako, sabi ko. Kaya may reason na DNA kasi sobrang haba. May sinasabi siyang ribo at chuchu. I had to use the Google because he's a walking Google person. That's wonderful. Di ba po? If I did not learn to accept his uniqueness and the boldness bilang magulang to say, who are you to judge him? Tama. But rather, allow God to work in him, hindi malalabas yun. Grabe, ang ganda. Ganda. Diba? There's so many things that we can discuss about, neurodivergence, Masaya yun. special needs, at para po sa mga magulang na may mga anak na may neurodivergent conditions. Ikaw marahil ay nagtatanong sa Lord, bakit ganito ang anak ko? Bakit mo hinayaang ipanganak ko siya na may ganitong kondisyon? Alam niyo po kapatid, mas mauunawaan natin ang kondisyon ng ating mga anak kung una sa lahat ay maikondisyon natin ng tama ang ating perspective. Sa katotohanan na ang bawat isa po sa atin ay nilikha ng Diyos na katangi-tangi. Sabi nga sa Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. We were all created unique at walang kapareho. Kaya wag nating ikukumpara ang sarili natin o yung ating mga anak sa ibang mga bata. Ayon din po sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Bawat detalye ng pagkakalikha sa atin ng Ama natin sa langit ay may purpose at unique na dahilan. If you want this truth to really sink in, nais kitang imbitahin, I'm inviting you for this session to really start
with God. Magsimula tayo kung sinong naglikha sa atin, sinong lumikha sa anak mo, at kilalanin siya ng personal. Not just as your creator from a distant, faraway place, but your personal, intimate Savior. A Father who is loving unconditionally to His children. Tayo yun, mga anak niya, if we will put our faith in Him. At yun ang gagawin natin ngayon. Magdi-decide tayo at mananalangin na simula ngayong oras na ito, sa lahat ng mga tanong ko sa buhay, kasama na yung tanong ko, bakit ganito ang binigay mo sa aking anak? May sagot ang Diyos dyan. Gusto niya, malaman mo muna, anak ka din niya. So why don't we pray this simple prayer? Dear Heavenly Father, I come before you today. I accept you as my God. I accept you as my Father, and I accept your love. I accept Jesus Christ's sacrifice was done for me to save me. Baguhin niyo po ang aking pananaw sa mga naiisip kong mga maling bagay. Nawa patawarin niyo po ako sa panghuhusga ko sa kapwa ko. Patawarin niyo po ako sa pagtingin ko ng kakaibang pagtingin na mali sa aking mga anak, na nakikita ko ang pagkakamali nila, pero hindi ko nakikita yung pagkakamali ko rin. Panginoon, baguhin niyo po muna kaming mga magulang. Tulungan niyo po kaming mas lumalim sa aming pag-ibig sa inyo para mai-lead po namin ang aming mga anak sa inyo. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa bagong simula, sa bagong buhay. Kasama ka. Tulungan niyo po ako, kami, na maging mas mabuting anak para mas maging mabuting magulang rin kami sa aming mga anak. Salamat po sa libreng regalo ng kaligtasan na aming tinatanggap ngayong oras na ito at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Naku, hindi pa tayo tapos sa ating pakikipagkwentuhan kay Daisy, ha? Dahil sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin yung kanyang latest advocacy at ang kanyang book na Lost Weight at 48. Wow, gusto ko yan. Ikaw, Eric, gusto mo? Naku, gusto ko yan. And I'm sure marami sa mga viewers natin ang interested sa kwento mo kung paano ka pumayat from that, wow, to this. I love it. Ayan, kaya abangan nyo yan. Dumaraan ka ba sa mga hamon? Ngayong nalalapit na mahal na araw, ating pagbulayan ang mga hamong napagtagumpayan ni Jesus para sa atin. Mababasa ito sa Reflection and Awe, Lent's Purpose Devotional Series. Donate 500 pesos to CBN Asia at matatanggap mo ang exclusive gift na ito. Hindi lang yan, makapagbibigay pag-asa at tulong ka pa sa marami nating kababayan. Kaya donate na and become a CBN Asia partner now. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve, and that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. Nagbabalik ang The 700 Club Asia at kasama pa rin natin si Daisy para i-share sa atin ang kanyang sikreto sa kanyang pagpayat. So Daisy, eto na nga tayo. But first, let's show them again yung before photo. Asa na yung before? And then yung after. At ilang pounds at kilos ang na-lose mo at gaano katagal? Actually po, yung biggest weight ko was 199.2. That was your weight? Yes po. And Almost 200 pounds? Opo. And I was, What was your height? 5'3". Oh, okay. That's heavy. Very heavy po. Yes. June 26, 2023, sabi ng asawa ko, Daisy, ano gusto mong gift for anniversary? Sabi ko,
desperate na po kasi ako noon. To lose Try ko weight. na mag-IF, To try ko lose na weight. lahat, pati mag-liposuction, So you were kinukonsider ko na. I was trying my best. I did my keto, I did all the diet I used to do when I was young. None of it worked. Ala. Ginugutom ko na nga po sarili ko, nag-OMAD na ako, 1 meal a day. Hindi na nga ako halos kumakain, pero pataba pa rin ako sa asawa ko. Ala. So sabi ng asawa ko, anong gusto mong gift? Nung time na yon, nakakapunod po ako ng mga ads na parang you need to have a professional expert to help you. Ay ang nakita ko, Marie France noon. So sinamahan niya ako doon. And the first thing that na-realize ko po, meron akong weighing scale. Yun po ang turning point. 199.2. And then yung consultant sabi, how are you? Alam mo Miss Joyce, normal yun na tanong, di ba? Bigla po ako nag-breakdown. It opened? I a just block. cried. Yeah, it Parang opened the block and you just released. everything. Tapos parang sabi ko, hindi ako okay. I feel heavy, I feel bad, I feel not myself. Oh, Sobra akong my. Kasi po, sa ministry, lagi kang nagpipray. Sa pagiging speaker, maganda message mo, hindi naman yung katawan mo. People always think I'm okay. But actually, I wasn't. Kasi hindi na nga, kulang na lang takpan ko yung salamin kasi hindi ko na siya muka. Ayun. Buti sana kung mataba ako ever eh. Diba? Hindi, na-miss ko po yung cheekbones ko. Tapos, simula na akong mabili sa mall. 4XL na ako, kapatid. Wow. Ito, Daisy, ito na. Pinakamahalagang tanong. Ano? Anong ginawa mo? Oh, Paano ka? please May share. ininom ka ba? Oh, nag-injection ka Anong ba? ginawa ng mo? something? Ito yung laman ng book niya, no? Pwede mo bang sabihin sa Even, amin? give us even just one secret. So kahit sinabi ko yung Marie Franza, hindi siya yung sekreto ko solely. Because Marie Franza is just 10%. It was an eye-opening for me. Kung walang Marie Franza nagsabi sa akin ng weight ko at yung state ng condition ko, hindi ko marirealize Someone ang who mali said ko. truthfully. In my face. Oo. You're 199.2 and you are obese to the highest level. So, a person had to tell me that for me to realize I need to do something about my life. So that is what pushed you to Correct. to start na. Pero po ang hirap. Sabi ko kay Lord, Lord, you have to teach me. And the Lord led me to a verse. He led me to Moses nung nandun sila na walang makain, then God sent manna. Oh. Diba we have a very personal God? Since chef din ako on the side, sabi niya, can you imagine? I have a bakery in heaven. Sabi niya, magpapadala ako ng manna, sobrang nutritious, sobrang sarap. Did I put restriction? Sabi niya, hindi, kain kayo all day long. Pero sa gabi, huwag kayong mag-hoard, huwag kayong magtatago, magiging spoil. Yeah. Magsuspoil siya o Yes, masisira o tama. magkakauod. Oo. And then, sabi sa ni Lord, ganyan kasi ginagawa mo eh. Kain ka ng kain ng kain ng kain over to the limit. Sabi ko, hindi naman na. Oh, eto, milk tea, 10 pesos, upgrade ka. Oh. And it becomes a poison to your soul, body, and spirit. It doesn't mean you have the capacity to pay, you'll pay. Because I designed your body to heal itself. Wow. Amen. Totoo yan. I believe that. I totoo. agree. Oh. Moderation. So mahirap ba? Mahirap ba yung journey mo? No? Magastos ba? Hindi po mahal magpapayat. Talaga? Kasi actually, you can actually do things in moderation. Your body has been equipped in such a way that if you eat small, hindi ka naman magugutom eh. If you eat, let's say, 5 times in the right portions, Right. ang katawan mo, sasabihin, yung kinain mo, magbe-burn enough to burn what you have eaten. And kung medyo nagbe-burn pa siya at medyo gutom ka ng konti, it will take away the fats from your body. So your diet was smaller meals? Did you eat carbs? Yes, until now po, I eat leche plan, I eat ice cream, I eat white Walang rice. bawal. Walang Nasa- bawal, walang cheat Walang day. baso. Walang You cheat controlled, portion control. And balance. Moderation. And balance. balance. Kasi yung iba po, low carb or no carb or keto, God designed it, kailangan balanse. You need protein, you need carb, you need sugar, pero dapat lahat well-balanced. Oo. Pero ano yung pinaka-challenging moment sa weight loss journey mo? Kasi how long did it 11 take? months po. 11 months and you lost how many? 80 pounds. 80 pounds? Isang tao po. In 11 months, so yung how many pounds I'm now a month? 120. Mga 11 months. Oh, mga Oo. 8 Oo. pounds. Oo, per 7 month, pounds oo. per month. Oo. So, ano yung pinaka-challenging moment doon sa 11-month journey mo? Yung lahat po ng kasamahan ko sa bahay kumakain. I can imagine. Tapos ako hindi. Tapos ako pa po yung tagaluto kasi Ayun. chef. So I have to cook all the nicest food for my family, pero ako I have to control my portions.
So in a way, God taught me also discipline. Pero what's nice about that, when my children and my husband saw that I'm losing weight, they Ayun got na. inspired. So nagsabay-sabay po kami Ayun. mag-brown rice. So it was a changed lifestyle. Another important question, what motivated you to be consistent? So the consistency came about because I made a commitment to God that I want to be the best version, not for myself, Tama. but for Christ. And if I'm the best version of myself for Christ, because it is my worship for Christ, everything else followed. I was losing 5 pounds a week without now relatively feeling bad about it, Eric. Kasi I'm doing it for the Lord and I know it's So worship you're growing in my relationship. You're growing an intimate relationship with the one who gave you your body, Yes. keep you motivated, your relationship with him. Give us a few tips sa ating mga viewers ngayon, and where can we get your book? You have to really drink 6 to 8 cups of water a day. Okay. Kasi meron tayong perception na you have to do more to be more. So a lot of people, sobrang busy, napapabayaan yung sarili. I was one of those. Number 2, dati, I only slept 2 to 3 hours a day. That's a no-no. Get a minimum of sleep at least 6 hours. Bakit? Because your organs, when they're already overworked every day, kailangan niyang magpahinga because your organs need to heal. Yun ang signal ng brain mo, healing siya. Nagre-recover siya. Ang trabaho yan. Bukas meron pa rin. Pero yung katawan mo, nag-iisa lang. And then number 3, a lot of us would always want to drink coffee. So I was drinking 6 cups of coffee para po masustain ko yung 2 to 3 hours Oo, of you no. need the caffeine. Yes. So, the cycle, nung ginagawa niya. God made me see the kind of life that I was living is not good. So yun, tinanggal ko po ang kape. And by God's grace, wala akong withdrawal. When I made that decision, June 26, 2023, I never sipped a coffee since then. Oh, No more coffee. I'm happy for you. Praise the Lord. Because you can't do it on your own, you can do it by God's grace. Kaya nga sabi, commitment to the right. Pero teka, where can we get your book? Gusto ko nang bumili. Where can we get your Actually po, we normally distribute the book. All the books that I have, I distribute it through Jesus Hugs Ministries, the ministry that God has given us. So, book? pag Saan natin mahanap yun? Online? online po. Ayun. So, once Saan? it's done, i-announce po namin yung book launch On your, on my on your page page. and on the ministry. So people can follow you? Oh, yes. Magkakaroon How po tayo can ng people ano. find you online? Just look for Daisy Lacuanan Calyanta. That's my personal page. Wow. And also look for Jesus Hugs Ministries. By the way, I'd like to thank 700 Club. No? Sobra ko kayong mahal because when you featured my story, our story, God's story, in 2019, sobra pong na-build up yung ministry as well. People were really asking to be prayed for. And I can tell you so many stories, even international, no? That God has led the children to be healed also. Wow. So, in pandemic, talagang imbis po kami nahirapan, nag-reach kami ng international. Wonderful. And a lot of, even my book is now translated, my first book, God is Bigger Than Autism, has been translated to Bahasa. Wow. Yes, so soon to be, may launching din tayo sa Indonesia about it. Wow. And has been translated to also, Spanish. Wow. So God, and hindi ko po kailangan bayaran. God has been connecting kingdom connections for us. God, amazing si God. Exciting. Wow. Ayan, You know may I what? pray for you? Yes, Eric. Yeah, go yeah. ahead. We just want to say thank you for Yes. Daisy's sharing with us. No, yeah. Amen. Go ahead. Let's pray I for will Daisy. pray for you, Daisy, just right now. Lord God, I just thank you for Daisy. I thank you for her most beautiful name. She is a flower in your garden, Lord God. She grows because you water her, you give her the sun, you give her the wind and the rain, and you give her perfect earth to grow in. Lord God, I pray na ang kanyang libro, ang kanyang bagong libro, Losing Weight at 48, Lord God, I pray that this is a book that will be so popular, Lord. It will also be translated into different languages. But Father, I think even more important than the success of the book is the success of your story that is in this book. Yes. Because that is what matters. It's not about losing weight. It's about gaining you, Lord God, in our lives. With you, anything is possible, Lord God. We can lose weight. We can deal with autism. We can be successful in life kahit hirap tayo, Lord God, and we are going through tough times. If we have you and we have your word in our lives, Lord God, we know we will be fine. So we pray for Daisy right now, and
And Father, we just let her continue to grow into your beautiful flower in the name of Jesus. Amen and amen. Bless her son also. Bless her children also, and her husband, and the ministry. In Jesus' name, amen. Amen. You know what? The 700 Club Asia will be right back after these reminders. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Are you ready to unlock the power of your voice? Join VoiceCon 2025 via webinar or face-to-face. Scan the QR code for more. Pare, kamusta ka? Eto, Pastor. Naghihintay ng kamatayan. Alam niyo yung galit at puot? Parang kumulo yan eh. Preso tayo ng galit at puot. Pero alam niyo, kahit nakakulong tayo sa seldang ito, may tunay na kalayaan. Eric, since ang theme ng episodes natin for the whole week ay tungkol sa kagitingan or heroism, paano mo ito mai-relate sa kwento ni Daisy? You know what? I was inspired by the sharing of Daisy na you don't have to do grand, big things for change to happen and to be a hero to someone else. You do it small steps, baby steps, with God's help. Yung mga maliliit na steps na yan, you know what? God will make it bigger. So it's yung bahala ron. Ang kailangan natin ibigay kay Lord yung ating trust and obedience to Him. And Joyce, how about you? Ako, para sa akin, Daisy is my hero. Because she's a super mommy and she is also a super healthy person. And I am so inspired by her. And I really believe that her books are going to go forth and speak to so many people a message that they need to hear. Amen. Ayan. So tulad nga ng sabi sa 3 John 1 verse 2, Dear friend, I hope all is well with you and you are as healthy in body as you are strong in spirit. O, diba? It is God's will kasi for us to live our life to the fullest. Wow. Amen. And it all begins in our minds. In Philippians chapter 4 verse 8, we can read, Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. A healthy mind means a healthy body. Wow, I like that. And if you want to see more of these inspiring stories, edi partner na po with us. Send us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia. Or you can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Bye! Pagdating ko sa monumento, ay magpapalit ako ng pamulot na damit. At simula akong mamulot ng mga plastic, o ano-anong mga makakalakal. Bakit nahantong sa ganitong hanap buhay si Ponciano para may pangtustos sa pamilya? Dito lang sa The 700 Club Asia ang kanyang kwento. Huwebes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.